Dahil mamaya naman kay tulog na, di kay tumayo na ngayon. Alam ko, baka pagod ang marami sa inyo eh. Ano? Tapos nadagdagan pa ng aircon. Oh, di ka? Okay, verse 5. Are you ready? Basa. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Manalangin po tayo. Panginoon, napakasarap bulayin ang iyong ginawa sa amin. Napakaraming nakakahiya na aming ginagawa sa iyo. Nalalo kaming nalulusaw at walang mukhang may harap sa iyo kung wala ang iyong biyaya. Salamat sa Panginoong Yesus na sinoong binuhat ang bigat ng galit ng Ama sa kasalanan. Walang segundong siya'y nag-alma, nagreklamo para siyang tupa sa patayan, hindi umimik, upang gawin ang kaligtasan. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat kami iyong iniligtas. Salamat, Banal na Espiritu, ipinaunawa mo sa amin. Salamat po, sinasamba ka namin at pinapupurihan. Pagpalaan niyo kami ng iyong mga salita sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maniwala kayo at sa hindi. Ang Diyos ay napakatalino para masurprise sa nagaganap. Walang surprise sa Diyos. Tama? Hindi siya nagulantang ng ang tao ay magkamali. Pero hindi din naman niya pinalanong ang tao ay magkasala. Nagkataon nga lang, ang tao ay tao, hindi Diyos. Tama? At alam niyo ba, lagunos na ang tao sa pagsama. Batanggen niya, lagunos na. Lagunos na sa pagbulusok ang pagsama ng tao. Alam niyo, ang Diyos, pwede ka naman niya iligtas eh. Ano sa totoo ng tao? Ang tao pwede hindi iligtas ng Diyos at ang Diyos ay Diyos pa rin. Ba? Hindi naman tayo kawalan sa Kanya kung tutusin. Sa totoo na po, hindi ho nabawasan ni katiting ang pagiging Diyos ng Diyos kahit hindi tayo iligtas. Sa pagbulusok po ng tao sa kasalanan, ang tao po'y karimari-marim. The froward is an abomination to the eyes of the Lord. Sabi ng kawikaan. The froward in the heart is abomination to the Lord. Ang sabi, ang matigas na puso ay suklam sa Diyos. So, hindi ho tayo lovable. Hindi tayo cute. Feeling lang. Totoo po. Paano ka tatanggapin ng Diyos? Sa isang banal na Diyos. Nakakatuwa, gumawa ang Diyos ng paraan para matanggap tayo. Amen? Tatandaan niyo po, bago ko balikan yung Hebrew, chapter 10, verse 5, tingnan natin, silipin ng konti ang Proverbs 17:15. Tataka lagi ang mga yan. Wala naman dini eh. Kasi napasok habang ako'y nanonood. Ganito sabi, siya na umaaring ganap sa masama. Ano ba ibig sabihin umaaring na ganap sa masama? Nang rape, pumatay, massacre, okay lang. I love you. Ano ka? Kalay mo? Nirape ang anak mo, pinutol ang leg, ang kamay, sinalaula, tapos sasabi sa mga rape, no problem. Ito pa ang isa kong anak-anak. Yun daw ganun tipo ay kasuklam-suklam. Yung aariin mong ayos lang ang masama, ang Diyos ay magiging kasuklam-suklam kung babaliwalain ang iyong kasalanan. Tandaan ninyo. Palalimin natin ang unawa sa gospel.
ang Diyos ay gumawa ng dahilan para ikaw at ako'y matanggap niya. Dahil kung basta ka tatanggapin, sa sama mong yan, siya'y karumaldumal. Ang Diyos mismo'y walang standard. Ba't pa natin siya tatawaging banal? Ba't pa natin tatawagin siyang makatarungan? Ba't pa natin tatawagin siyang dalisay? Yung pala na may simple lang, tanggapin ka ng walang dahilan. Ganyan niya, siya umaring ganap sa masama, asa nagpaparusa sa matuwid, kapwa ka suklam-suklam sa Panginoon. Bakit naman ang ama pinarusahan ng anak? Wala namang kasalanan. Tapos tinanggap tayong makasalanan. Bakit ako'y tinanggap na matakaw, manigarilyo, pusakal na magsusukal, busong sa magulang? Diyos ay banal. Bakit naman pinatay ang walang kasalanan, napaka-inosente? Kaya nga siya yung kordero ng Diyos, nag-aalis ng sanglibutan. Ibig sabihin, wala siyang kapintasan. Anong naganap doon? Siya'y gumawa ng paraan para hindi ma-violate at ma-compromise ang kanyang kabanalan at katarungan. Tinanggap ka niya dahil lang pinatay niyang anak. Tama ba? At pinatay naman ang anak dahil dinala niya ang iyong kasalanan. Kaya wag sana ho tayo lambutin pagdating sa Panginoon. Ayaw ba mga kapatid? Anong dahilan para tanggapin ka ng Diyos? Kung walang inihandang katawan. Kaya sabi po ng verse 5, balik tayo sa verse 5 ng Hebrew. Sa English, at ganito sabi, wherefore, ay, magbabarik yan. Wherefore, when He cometh into the world, He saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Yan natin pamagat. A body hast thou prepared me. Yan natin pag-uusapan ngayong hapon. Para tayo matanggap ng banal, matuwid at makatarungang Diyos, naghanda siya ng katawan. Amen? Yung pinanuod natin. Yung pinanuod natin. Ito yung katawan ng Diyos na nagkatawan tao. Ito yung katawan na ipinanukala na noon pa. Nagkaroon ng meeting ang Trinity. Gusto nating magligtas. Gusto kong magligtas. Pero hindi natin sila matatanggap sa pagiging makasalanan. Kailangang may kumatawan sa kanila. At inako ng Panginoong Hesus. Kaya si Kristo ang plano na magpuprovide ng katawan ng Diyos. Are you with me? At ang nakakalungkot, hanggat hindi ligtas ang tao. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. Sapagkat ang salita ng cross, hindi naman naimik ang cross. Ibig sabihin yung mensaheng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay kamangmangan. Kalaan mo yun. Nagkalog-aloganit. Kamangmangan yan. Sa hindi ligtas. Sa madali sabi, hindi nila naiintindihan yan. Yung lalim, yung hiwaga, yung tanging lunas, nililibak pa nga yan. Walang dating yan. Kaya baptist. Mahiya ka kapag ang cross ay walang dating sa'yo. Daig ka pa ng aswang. Tama ba? Sa totoo na, lakas ng dating ng cross sa aswang. Tapos ay wala lang. Paano magiging meaningful ang banal na hapunan sa iyo kung wala lang? Tama ba?
Pambira, yan ang dahilan kung bakit napatawad ka. Yan ang dahilan kung bakit ikay pupunta ng langit. Tapos wala lang, search yourself. Kanino ka mangmangan yan? Tandaan nyo, kanino ka mangmangan yan? Sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. So, ang ginawa ni Kristo na napakalalim, na hindi maintindihan ng Iglesia ni Kulapo, na mga sakit ni Jehovah, hindi maintindihan yan. Ano? Hindi na maintindihan yan. Kasi nangapapahamak pa, hindi tayo galit sa kanila. Galit na galit lang. Nakakaawa nga sila, kung tutusin sa totoo na nakakaawa po. Masisigasig sila, kaso lang masigasig sa mali. Hanggat hindi mo kilala kung sino si Jesus, na siya ang sumalo ng hinihingi ng kabanal at katarungan ng Diyos, isa kang busong sa Diyos. Kamangmangan, ngunit ito'y, tingnan niyo naman, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin. Kasama na ba kayo sa atin na nangaliligtas? Kapangyarihan kaya mga batid, hindi pwedeng walang magagawa ang cross sa iyong buhay. Kasi ito'y kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung nakalawit na triangle. Hindi yung bulong. Hindi yung Latin. Yung mensahe, yung ginawa ni Kristo ay sapat para ikaw ay huwag manatili tulad ng dati. Tama ba? Kaya bakit hindi yan sa atin kamangmangan? At bakit yan ay kapangyarihan? Tayo ba'y mas magaling sa kanila? Umintindi? Tayo ba ay mas mataas ang IQ sa kanila? Hindi. Tingnan niyo po ang chapter 2. Chapter 2. Verse 2. Muna. Sa verse 2 muna tayo. Sabi ni Pablo, sapagkat aking pinasyahang walang maalamang anuman sa inyo, sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo. At siya, na napako sa cross. Ang tunay na preacher, si Jesus ang sentro. Hindi rapol. Ngayon, pagdating ng verse 10, ngunit ang mga ito'y ipinahayag sa atin ng Diyos. Hindi tayo ang magaling. Ipinahayag sa atin ng Diyos. Sa magitan ng Espiritu. Kaya ang kalwalatian kay Kristo sa Holy Spirit. Sa Trinity. Pagdating sa kaligtasan. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Diyos. Yung Diyos dyan, ang Ama. Ang nagsugo sa anak ay ang Ama. Pero nagpaunawa ng ginawa ng anak ay ang Holy Spirit. So, hindi ikaw. Kaya wag ho tayo magpapalalo. Saved by grace. Lamang. Kaso sila nakikig-grace din. Disgrasya naman. Ano? Sana maintindihan natin yung grace ng mas malalim. Amen? Ngayon, ang ating diin, sa verse 5, wherefore when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body as thou prepared me. So ang ating focus ay dun sa body. A body has thou prepared me. Kasi sa Lord's Supper, sabi, this is my body. Ang inaalaala natin sa banal na hapunan ay body of Christ. So, ating i-focus ngayon. Una, actually, whole chapter ng chapter 10 ang ating ihiwag-hiwagin ngayong hapon sa pagbabanal na hapunan. Mind you, banal na hapunan, ngayon ay merienda pa lang. Kaya padidilimin natin ng kaunti. Tama ba? Amen. Bagaman madilim na tingin ko sa inyo. Okay, number 1, 1 to 9. Verses 1 to 9 ang ating paghihiwag. Lagay natin ang puntos. Ito yung body, ay body na pinarepair ng Diyos that ends up the system of ways of Old Testament. Ang katawang inihanda ng Diyos
na ito yung Panginoong Sus, ito yung tumapos sa sistema ng Old Testament ways. Simulan nating basahin. Magsimula tayo sa verse 1. Yan, ito na tayo. Ito na ang malulupit na sandali. Verse 1. Having a shadow of good things to come and not the very image of the things. Yun no pa lang, kung papansin natin, para maintindihan natin yung verse 1, tingnan niyo po ang sabi ng verse 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ho, ng mabubuting bagay na darating. So yun palang ginagawa sa Old Testament time, hindi yun ang tunay. Yun ay anino lamang. Tama ba? Hindi yun ang reality. Ngayon, ano ba yung inaaninuhan dati para ang tao ay makalapit sa Diyos sa pagsamba at kinalulugdan ng Diyos bilang tao ng Diyos, kinakailangan nilang maghandog. Tama ba? Anong ihahandog nila? Kapag gipit, kalapate. Kapag may kaya, tupa, toro. At yon ay dadalhin sa saserdote, sa tabernakulo, papatayin. At ang katangian ng kanilang ihahandog, mga minamahal, kung kayo familiar sa Old Testament, dapat walang kapintasan. Pati mga priest na mga ngasiwa, walang kapintasan. Bawal ang ungod. Malalim sa Tagalog, di ko maintindihan yung ungod. Nung tingnan ko sa English, flat nose. Aray! Hindi pala tayo pwede. Kaya biyaya talaga ang maligtas. Ano? Doon pa lang sa qualification na hinihingi ng Diyos paglilingkod, di pwede. Kahit yung may kuntil, bawal. Yung panot, bawal din. Pati nga may luslos, may galis, pati unano, yung Afghanistan. Alam mo, may gera sa... Ano nakalagay doon sa Afghanistan? Yung pala yung unano. We are all Gentiles by nature. Kaya lalo makikita, biyaya ang maligtas at makapaglingkod sa Diyos. Kasi yun naman ay shadow lang. Are you with me? Nang mabubuting bagay na darating. Ang ihahandog walang kapintasan, ang mga ngasiwa walang kapintasan. Ngayon, ang sabi, kailan pa man na hindi maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa magitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. Kasi hindi naman ito talaga yung tunay eh. May inihandang katawan. Are you with me? Verse 2. Sa ibang paraan, ay hindi baga kaya nagsipaglikat sila ng paghandog. Hindi na nga makapagpasakdal yon, ay baptist din yun. Absent. Hindi na pala bago yung baptist. May naliban na din noon. Tama? Sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nilinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Kung nasakdal na dapat tapos na. Pero bakit taon-taon kinakailangan lumalapit? Kasi hindi naman yun talaga ang tunay. Yun ay sagi-sag lang, anino lang. Are you with me? Pero yun na ang paraan ng Diyos ng pagsamba at tanggapin ng Diyos ang tao. Verse 3 is everybody's milk. Ngunit sa mga hain, yaon ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Verse 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka, kita mo yan? Yan kasi inihandog noon at ang mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Hindi. Natatakloban lang, pero hindi naaalis. Are you with me? Pero ano magandang balita? Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, nung si Kristo magkatawan tao na, Amen? Ay sinasabi, height at handog, hindi ko ibig. Tama na yung bakang yan. Tama na yung kambing na yan. Andito na yung tunay. Nung siya'y pumasok sa sanglibutan. Kaya, ano yun sabi? Ay body has thou prepared me. Ito yung
body that ends up the system of ways of Old Testament. Tapos na. Alam mo kung tayo sa panahon pang ito, sa mahal ng baka ngayon. Hindi mo natanggap ang Diyos ang baboy. Kahit nga baboy, ang mahal eh. Pero kung tayo baptist na, lalong ngal-ngal. Kaya magpasalamat tayo. Si Kristo ang ating naging handog sa Diyos. Siya yung inihandang katawan para sa atin. Na yung ginagawa ng Old Testament time, hindi naman pala talaga nakakapag-alis ng kasalanan. Kasi yun ay naglalarawan lang, nag-aanino lang. Si Kristo talaga ang kaganapan. At ang maganda kay Kristo, hindi pang Israel lang. For God so loved the world. Hindi, ang ibig sabihin lang doon, hindi lang Hudyo ang maliligtas. Amen. Opo. Ituloy po natin. Pagdating po naman ng verse 5 hanggang 9, tingnan niyo po ha, ang ganito ang sabi. Kaya pagpasok niya sa libutan, nabasa na pala natin, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Verse 6. Sa mga handog, nasusunugin at mga hain patungkol sa mga kasalanan, ay hindi ka nalugod. Na magagay sinabi ko, narito, wala sila ngayon. Ako'y pumarito. Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Aba, nandito pala. Okay. Pagkanig ko, amen, sorry, I cannot my eyes. Ano sabi diyan? Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog, at mga handog na susunuging buo, at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Hindi talaga siya nasisiyan doon. Kasi anino lang yon. At di mo rin kinalulugdan. Mga bagay ni nihahandog ayon sa kautusan. Tapos yung iba hanggang ngayon sa kautusan namimirmihan. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niyang una. Tapos na ang Old Testament. Tama. Kaya hindi na ho tayo magsasabat. Kaya ang samba ngayon linggo, hindi Sabado. Tama? Kaya pwede na ang baboy. Mahal lang. Tama ba? Ay mabiyaya ang katawan ng Panginoon. Nagdiwang ang mga hintel. Yes, pwede na ang dinugan. Basta may puto. Tama ba? Ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una. Kaya wala nang hatol sa sino man na kay Kristo. Bakit? Siya na ang hinatulan sa ganang atin. Inihanda niya ang katawan para wala na tayo sa ilalim ng hinihingi ng dati. Tapos sasabihin naman, tayo may wala na ikasahat pala eh. Ba't mo naman nasabing kay tayo'y kasama ka doon? Tama ba? Sabi ng dating tayo kaya nga iniligtas na ni Kristo, tinubos na niya tayo. Ba't mo sinabing tayo? Kasama ka ba doon? Tapos sasabihin mong walang nakakatiyak ng pagpunta ng langit. Paano mo nasabing tayo? May naiki tayo ka eh. Di ba? Inalis niya ang una upang may tatag ang ikalawa. Verse 10. Ano sabi niyan? Ano ba sabi ko? Hanggang 9 lang. Hindi ko napasarap na. So mapapansin po natin dito mga kapatid, He take it away the first. Inalis na. So yan ang a body that ends up the system of ways of Old Testament. Kasi dito, kung yung babasahin ng Hebrew, kung kayo nagbabasa ng Hebrew, walang klaro kung sino ang sumulat. Pero ako iniwalang si Pablo yan. Ngayon, sa panahon kasi nung isulat ang Hebrew, nag-i-exist pa yung templo. At marami mga Baptist doon hanggang noon ay naghahandog pa ng tupa. Ang sabi niya ay, nai-prepare na ang katawan. At naihandog na. So, ano pang gagawin mo? Kung yun ay anino, ay narito ng inaaninuhan. Di ka?
Ano po pakinaban ng anino? Ay naandito ng inaaninuhan. Kumbaga bit ka pa magpa-plus light sa tanghaling tapat dyan sa parang liwaliwanag ng araw. Malaki ang problema ng taong nasa gitna ng parang nagpa-plus light. Ganyan din, ang liwanag na si Kristo nabayubay na sa krus ng Kalbaryo, kinabalik pa sa Old Testament. Tapos na po. Kaya nga, naganap na. Tapos na. Ba't niya ginanap? Hindi mo nga kaya. Di ka? Ay sabi, gumawa ka lang ng mabuti. Ba't ka nasulat ang walang matuwid, wala kahit isa. Kung yan ay kaya sa mabuting gawa. Hindi nasabi yon. Bakit? Maraming nagsikap na gumawa ng mabuti. Pero ang sabi pa rin, walang mabuti, wala kahit isa. Kaya nga si Kristo ang gumawa Yung ating pinanood. At yan ang ating inaalala. Pag tayong gaba ng lahapunan, salamat. Ang Diyos ay naghanda ng katawan. Na siyang dahilan kung bakit tayo tinatanggap ng Diyos. Amen? Christ is the real and sufficient offering. Yung mali-mali nga yung type. Offered not to an earthly tabernacle, but to the heaven. The real, most holy place where the presence of God dwells. Noon, ang mga tupa ay inihahandog sa tabernakulo. Pangasiwaan ng priest. Pero si Kristo inihandog ang kanyang katawan, hindi sa tabernakulong lupa, kundi langit. Siya yung handog, siya rin ang nangangasiwa dahil siya ang priest. Kaya mga kapatid, lahat ng mananampalataya ay hindi nadadaan sa kautusan. Kay Kristo na. Nabuksan na ang tabing. Pwede na tayong pumasok sa daong kabanal-banalan na hindi tayo mamamatay. Amen? Basahin natin ang 11 and 12 ng Hebrew. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng 9, na mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa mga bagay hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa magitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang alin. Na kinamtan ang alin. Ang nawapawala-walang katubusan. Amen? Salamat may pinrovide na body. Na siya'y nangasiwa. Ang pinangasiwaan ni Kristo siya ang priest, ang pinangasiwaang handog ay kanya ding katawan. Ninihandog sa daong banal upang kamtan ang walang hanggang kapatawaran, katubusan. Na hindi kayang gawin ng anino, ng toro, ng kambing, ng baka, ng kalapate. Si Kristo ang gumawa nun. Amen? Para ang saya nyo. Verse 24 and 27 hanggang 28. Tingnan po natin. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay. Kahalintulad lamang ng tunay, hindi naman talaga yun ang tunay na tunay. Kundi sa talagang langit. Kaya nga tayo makakapunta ng langit. Dahil yun naman talaga ang dakong banal. Naandun talaga ang presensya ng Diyos. At siya'y pumasok doon para tayo ay madala niya doon. Tama. Kaya lahat ng nakay Kristo pag namatay, langit ang tungo. Dahil naghanda ng katawan. Ang sabi,
kundi talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kasi hindi rin naman kailangang ihandog na madalas ng katulad ng misa. Kaya yung misa ay sala. Ano ba ang idea ng misa? Inaalaala, nagiging, yung ubas nagiging aktwal na dugo at yung tinapay ay nagiging aktwal na katawan. So, inihahandog lagi kada misa ang Panginoon. Pero sabi ng talata, at siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili. Na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Di ka? Samantalang si Kristo bilang pumasok sa dakong kabanal-banalan, ang dalang dugo ay kanya rin. Tama ba? Verse 26, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula nang itatagas ang libutan. Kung ito'y hindi pa sapat, datapat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan. Alisin ang kasalanan sa magitan ng pagkahandog ng kanyang sarili na hindi kayang gawin ng toro, ng kambing, ng tupa, ng kalapate. Dahil anino lang. Pero nung si Kristo ihandog, inalis. Amen? Ngayon, pagdating ng verse 27, at kung paano tinakda sa mga taong matay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sorry, hindi lahat. Tama. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa kaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. So mga kapatid, hindi na kinakailangan ang paghahandog na katulad ng ginagawa ng Old Testament. A body that ends up the system of ways of Old Testament. Tapos na. Amen. So, si Kristo na ho ang shortcut. He is the way in order for us na makapasok sa dakong kabanal-banalan na hindi yung tabernakulong ukol sa lupa, kundi yung langit na mismo. Okay, number 2. Not only yung body has thou prepared me a body that ends up the system of ways of Old Testament, ito din yung body that ends up the sin of worshippers. A body that ends up the sin of worshippers. Tingnan niyo po ang verse 10. Kaya sabi nga doon sa una, nating inaaral, bakit pa naman sila ay dinadagukan pa ang budhi kung ang kasalanan ay nawala na. So, ibig sabihin, hindi talaga naalis ang kasalanan sa magitan ng ginagawa ng Old Testament time. Actually, mind you, brethren, yun ay pinagagawa ng Diyos sa Hudyo ay hindi makakapag-aalis. Ay di lalo naman yung ginagawa ng hintil na hindi naman pinagawa ng Hudyo. Hindi talaga makapag-aalis ang kasalanan niyon. Tama? Doon, sa Old Testament, natatakluban. Pero dumating si Kristo, hindi lang natakluban, naalis pa. Ngayon, pagdating ng verse 10, tingnan niyo po ang verse 10, balik tayo sa Hebrew chapter 10, verse 10. Sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa magitan ng paghahandog ni Kristo. Ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Doon sa inihandang katawan ni Kristo na siyang ating pinanood, na siya para tayo matanggap at hindi may compromise ang kanyang kabanal at katarungan, siya yung bumuhat ng ating bigat ng kasalanan. Ayan o. Sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging
banal. Sa magitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, minsan at magpakailanman. Kaya hindi na ako kinakailangan ng paulit-ulit na paghahandog. Sapat ang ginawa ni Kristo. Tama? At ano sabi? Pinapaging banal. Tayo po ay dinalisay ng katawan ni Kristo. Kaya tayo ngayon makapapasok na sa Diyos dahil lang sakripisyong ginawa ni Kristo. Na yan ang ating inaalaala pag tayo nagbabanal na hapunan. And then pagdating ng 11 to 13, tingnan po natin, kasi yan ay 10 to 18, tingnan po natin ng 11 to 13, at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo. Hindi talaga ako pwedeng magsaserdote. At naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Yung kanilang pinangangasiwaan, nasabi niyan, nakapatayo, naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan paman. Hindi, kailan pa man, ibig sabihin, wala talagang pagkakataon talagang naalis. Kasi alam niyo sa tatunan, ang tinitingnan ng Panginoong Jesus doon, ng Diyos Ama, doon sa Old Testament na ginagawa, ang realidad na yun yung Panginoong Jesus. Si Kristo ang tunay nilang tinitingnan doon. Kaya hindi mismo yung turo nag-aalis ang kasalanan, kundi yung inaaninuhan. Are you with me? Ngayon, pagdating po ng verse 12, ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ang mga saserdote naghahandog. Pag namatay, may hahalili. Pero si Kristo ang sardoteng wala nang hahalili. Dahil si minsang namatay para lang maging tupa, pero hindi namamatay bilang priest. Are you with me? Siya'y mamamagitan sa ating lahat. Alam niyo ba ang ginagawa ng mga priest? Pag nakita ang ikaw ay may dalang tupa na walang kapintasan, papatayin niya, papasok siya sa kabanal-banalan, iwiwisik ang dugo. Ang lahat ng taong may dala na yun, tatanggapin ng Ama. Kaso lang, shadow lang yon. Pero si Kristo ang gumawa, tatanggapin na tayo ng Ama magpakailanman. Amen? Because of the body of Christ. Ayan, verse 13. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa magitan ng isang pagkahandog o paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. So, sa paningin ng Diyos, dahil kay Kristo, ako'y sakdal. Ang kasakdalan ko yung inihandog ni Kristo para sa akin. Amen? At gano'ng katagal yon? Si Kristo ini-offer minsan at magpakailanman. Kaya wala na akong problema. Pag ang pagdating ay kapatawaran, pag ang pagdating ay palangit, wala na akong problema. Dahil sa ginawang inihandang katawan ng Panginoon. Are you with me? Kaya pagdating ng verse 15, ito pa, makikita natin, mga kapatid. Ang kasalanan, mga kapatid, halimbawa, di tayo may kasalanan pa nga, ay wala nang problema yan. Kaya naman yan. Hindi na dapat tunay na umaalipin at bumabagabag yan. Yan ay fully paid na. Tama? Yan ay hindi lang na-covered. Yan ay naalis ng minsang paghahandog ng katawan ni Kristo. Are you with me? So kaya mga kapatid, magpasalamat tayo, merong inilaang katawan para tayo ay matanggap ng Diyos magpakailanman. Okay. Ito pa, tingnan natin. At ang Espiritu Santo ay nagpapatuturin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na
ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen? Ang lupit. Di ka sabi, walang tagapamagitan sa Diyos at tao kundi ang Panginoong Hesus. Bay namatay si Joshua. Walang dalang manok, hindi ka pwedeng tanggapin. No? Pupunta ka sa trono ng Diyos. Ama, tanggapin mo siya. Bakit? Ang kanyang kasalanan, natubos na, napatawad na, hindi na aalalahanin pa. Dalang inla ang katawan. Kaya Baptist, rejoice in the Lord. Amen. Amen. Huwag natin babastahin yung mga talata at yung bulayin sa konteksto. Yung ganda ng katawan ng Panginoon na hindi kayang gawin ng tupa. Lalo na hindi kayang gawin ng mga relihiyon. Kung yung tupa na Diyos mismo nag-uutos na walang kapintasan, yung pala naman anino lang, ay hindi ganap na makakapag-absuelto ng kasalanan. Lalo namang hindi yung iniutos ng Diyos. Tama ba? Pero kay Kristo ay purihin ng Panginoon. Ang ating kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. Amen? Tapos sasabihin, ang lakas naman ang loob ninyo. Buhay pa kayo, ligtas na kayo. Ganyan kami kakapal. Tama ba? Ay bakit? Ay ang aking kasalanan ay kinalimutan na niya. Paanay? Di kat kaya siya ay ipinako sa krus, dinala niya ang ating kasalanan, at siya inilibing na Di ka nang siya magbango mag-uli, hindi naman yung dating katawan. Ibig sabihin, nalibing na yon, nilimot na yon. Tama ba? Kaya hindi na tayo exposed sa judgment of God. We are now no longer exposed to the judgment of God because of the body of Christ. Praise the Lord. Sa katawang niyo ng Panginoon. Kaya tayo po yung magpuri sa Panginoon. Ano nga mga kapatid dati sa katawang ito ng Panginoon? Tingnan po natin. Balik tayo sa Hebrew 5 verse 9. Tingnan po natin ang Hebrew 5 verse 9. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Siyang gumawa. Anong gumawa? Yung kanyang katawan. Hindi yung mabuting gawa mo, utoy. Di ka? Siya ang gumawa. Ano kanyang ginawa? Half salvation? 1 year salvation? 10 year salvation? 1,000 year salvation? Di. Walang hanggang kaligtasan. Kaya hindi ko kayabangan na magsabing ako'y ligtas na. Dahil sa katawan ni Kristo. Tama ba? Kaya salamat ang Diyos ay naghanda ng katawan. Amen. Ay di ngayon. Tayo kang baptisi nagyayabang. Ba, hindi yabang yung ginawa ni Kristo? Sabi nga Pablo I am boasting only for the cross. Hindi ka? Ang ipinagyayabang ko ay yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ako'y tiyak, pag ako'y namatay pa lang, at bakit? Ay ginawa na nga ni Kristo na hindi ko kayang gawin. Ni hindi kayang gawin ng sino man. Ay, anong kanyang ginawa? Walang hanggang kaligtasan. Yun lang ang ampunan nila ng lahat ng mga nagsisitalima. Yeah! Sino binigyan ng walang hanggang kaligtasan? Yung nasunod! Ay, totoo naman hindi mo kayang patunayan na mananampalataya ka ni Kristo na hindi ka nasunod. Hindi problema yan. Hindi problema yan. Tingnan niyo po ang John 3:36 sa Tagalog. Tingnan niyo po. Mas gusto ko sa Tagalog.
Tingnan niyo po, John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Bakit? Siya yung nag-provide. Yun ang anak, yun ang body. Nagkatawang tao. Ngunit ang hindi tumatalima. Ayan, kita mo? Magkasama talaga pananampalataya at panagtalima. Hindi tayo naligtas by faith plus works. Hindi. Tayo ligtas by faith pero magwo-work. Tama ba? Ngunit ang hindi tumatalima, hindi nakakakita ng buhay. Saan ka nakakita na ng palatayang walang nangyari? Amen. Ako'y magpupulpol. Nako, ihilira mo na ang magaling. No? Pag ako'y may hawak ng tako, at sinipat ko na yung pitchas ng bato, ay talagang tatamaan yung banda. Tatamaan talaga yung pitchas. Alam niyo, pag tinamaan na pitchas, sakit-sit na. Ay kami naman, ang ginagawa ko sa aking pulpulan na yun, pinupluruwakan ko pa yon. Nilalagyan pa ng gaw-gaw. Pag tinamaan, sarap. Tapos tinumbok mo yung pitchas ng bato, hindi mo lang namin umob. Tinamaan ka ng kasing lakas ni Kristo, di ka man lang namog. Imposible. Imposible. Tama ba? Kaya hindi mo kayang patunayan na ligtas ka, nandi ka na ibo para kay Kristo. Ang tawag din ay patay na pananampalataya at hindi nakakapagligtas talaga yon. Pero ang saving faith ay living faith. Why? Galing ito sa living God. Amen. Okay. So, mapapansin po natin dyan, mga minamahal, yung talata natin. Nasaan ba yan? Sa Hebrew 5:9. Isa pa. Tingnan po, hindi lang po walang hanggang kaligtasan. Hebrew 9 verse 12. Tingnan niyo po, Hebrew 9 verse 12. Kaya salamat po. A body that ends up the sin of worshippers. Kaya tayo manamba, ang atin nilang inihingi ng tawad, pero instant na kapatawaran, ay yung pang-araw-araw na buhay, hindi tayo natatakot na tayo pupunta ng impyerno dahil ang ating kasalanang nagagawa. Hindi katulad ng mga kultong. Hindi nga, huwag kang papakaigay, may investigative judgment pa. Isa bang talang sabi ng John 3:19, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Ang hindi sumasampalataya ay wala ng hatol. Aba, ang sumasampalataya ay wala ng hatol, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. So sa buhay pa ang kinakausap, hindi pa after death. Mga uuspo. Ano sabi ng verse 12? At hindi rin naman sa magitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggan. Unay, walang hanggang kaligtasan. Ngayon may walang hanggang katubusan. Because of the body of Christ. Hindi ho temporal ang ginawa ni Kristo. Walang hanggan ng kalibre. Walang hanggang kaligtasan, walang hanggang katubusan. Kaya baptist, tama na yung backslide na yan. Tama ba? Kaya mga baptist, be active. Tama, magpasalamat tayo sa Diyos. Sa totoo mga kapatid, hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos kung hindi nag-provide ang Diyos ng body. At anong resulta? Walang hanggang kaligtasan, walang hanggang katubusan. Masaya na ho ba kayo doon? Ay, hindi pa tapos eh. Gusto pa ka? Bigay gaya. Okay? Okay, ito pa, tingnan pa natin. Hebrew 9:15. Hebrew 9 verse 15. At dahil ito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa magitan ng isang kamatayan na ukos sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng mga unang tipan, ang mga tinawag ay magsistanggap ng pangako ng manang walang hanggan. Ano yung walang hanggan? Walang hanggang mana. Tama? Eh hindi ka pwedeng magtamo ng walang hanggang mana kung wala ka mo ng walang hanggang katubusan at walang hanggang kaligtasan. Paano mo mamanahin ng langit kung di ka mo palangit? Tama ba?
Yung ibang nga ay nagpapatayan sa 1,000 square meter na mana. Aba, yung kami alam dyan. Nang dahil sa kaunting tax deck pa naman, di pa titulado. Nagkakairingan. Panglupa lang yan. Pero ang binigay sa atin ay walang hanggang titulo. Amen? Hindi dry seal. Blood seal of Christ. Sapat na ho ba kayo doon? Dahil sa katawan. Ay, meron pa eh. Ay, talaga walang hanggan nga ito. Meron pa. Tama? Abay, nung ako'y birthday ko binubuksan ko. Abay, may palalabasin pa ako. Abay, pasaya ako ng pasaya. Hindi ka? Una'y cake ko. Mamaya may hilay. Mamaya lalabas pa. Abay, pasaya ng pasaya Bigay palungkot ng palungkot. Dahil sa ginawa ng Panginoon. Tingnan po natin, ano pa? John 3:16. Alam na huso over yan. Sapagkat gay na lamang pagsinta ng Diyos ang libutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi ka na mamamatay. Ibig sabihin ng kasalanan, wala nang talab sa atin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, hindi kamatayan. Ay, buhay na walang hanggan, wala nang talab yan. Dahil sabi nga sa inyo, kumbaga sa ahas, tuklawin ka man, wala nang kamandag. Bakit? Si Kristo na ang tinuklaw, nasa kanya na ang lahat ng kamandag. Sa atin, dila na lang. Are you with me? Salamat sa katawan ng Panginoon. Masaya ba ako sa katawan niya? Anong gagawin natin? Kaya mga kapatid, bulayin natin ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang ginawa dahil sa katawan. Not only that, number 3, a body not only that ends up the system of ways of Old Testament, a body that ends up the sin of worshipper, a body that ends up the state of wavering. Ang ating pong puntos dito, mga kapatid, kung talagang ikaw ay tinubos ni Kristo, tama na ang pag-aalinlangan. Amen? Ligtas ba ako? Pag talagang mananampalataya ka, ligtas ka talaga. Amen? Dahil hindi naman si Kristo tayo ba nag-aalinlangan pa? Si Kristo yung namatay? Si Kristo kaya hanggang ngayon namatay? Tama ba? Si Kristo kaya hanggang ngayon nalibeng? Si Kristo kaya hanggang ngayon nagbango mag-uli? Kung yun lahat ay tiyak. So, stop na yung wavering. Let's end up wavering. Tingnan niyo po ang verse 19 hanggang 23. Tingnan niyo po ang sabi. English rin. Now, okay, Tagalog tayo. Tagalog. Okay. Ano sa ba kayo? Okay. Sapagkat ng salita ni Moises, ang bawat utos sa buong bayan ay sa kautusan. Ito mo na. 10:19. 10:19 utoy. Ito mo na. Mga kapatid, tapos ang misa, humayo tayo payapa. Yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa magitan ng dugo ni Jesus. Huwag ka nang magpatubili. Meron tayong direct access because of the blood of Christ. Sa magitan ng daang bago, hindi yan dating daan. Daang bago na utoy. Amen? So, hindi dating daan. Daang bago. Kaya tayo mayroong ating station, daang bago. Patay na yung dating daan, tayo naman. Daang bago. Yun ang nasa Bible. Bagong daan. Hindi dating. Nakasama ko yung isang kulukoy dyan. Okay. Sa magitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, yung katawang inihanda. Sa magitan ng tabing sa makutudbagay ang kanyang laman. Verse 21. At yamang may isang dakilang sardote na pangulo sa bahay ng Diyos,
tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Huwag ka nang alinlangan pa. Amen? Dahil si Kristo nakapasok na sa dakong kabanal-banalan, ay huwag ka na mag-alala. Ako kayo makakarating doon. Makakarating ka doon. Bakit? Yung magdadala sa atin, ando na. Tama ba? Oh. Ay, sulong. Ang sabi diyan? Na ang ating puso na winisikan mula ng isang masamang budi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Verse 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Sa mga kapatid, dahil sa katawang yan, tama na yung kung agay palangit. Baka nga hindi pa. Tama ba? Pag talagang mananampalataya ka ni Kristo, ang nangako'y tapat. At saka yung nangako, ando na. Inaantay na lang tayo. Gusto mo mapauna? Gusto mo na ka na matapos na yung pag-aalilangan. Napakabuti ng Panginoon. Di ka? Tingnan din natin ang Hebrew chapter 10, verse 38 and 39. Now the just shall live by faith. Kaya ang pagkikimananampalataya, hindi darating isang araw, the just shall live by good works. From faith to faith. The just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Yan, kita mo bumalik. Pero sino yung bumalik na yan? Ang sabi dito, verse 39, but we are not of them who draw back unto perdition, but to them that believe, to the saving of the soul. Alam mo, ang idol na idol nila, yung mga bumalik. Ay, parang ka mapakita ko sa iyo na minsang naliwanagay bumalik pa. Alam mo, ang iniipon nilang talata, yung tumalikod. Idol na idol nila talaga yung mga tumalikod. Hindi nila iniipon yung mga pangakong ligtas. At hindi nila naiintindihan na yung tumatalikod, hindi naman talaga naligtas. Sila'y umalis sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. Naganap ang kawikaan nasusulat, bumabalik na uli ang aso sa kanyang sariling suka at ang baboy na linisan sa pusali. Hindi naman naging tupa. Hindi naman tupa, baboy at aso. Kaya tayo nagbabackslide, pero hindi babalik sa kapahamakan. Kaya tama rin yung pag-aalinlangan na yan. Alam mo, para maalis na ang kasalanan, ang iyong pag-aalinlangan, humingi ka ng tawad, baka nabubuhay ka sa kasalanan. Ano ba ang talagang nagbibigay ng duda sa atin? Marumi ang ating buhay. Sa totoo na ho, kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, nalabo ang paningin natin sa Diyos. Kaya pati ang ating sarili nalabo rin. Hindi dahil sa tayo hindi ligtas, kundi naaapektuhan ng ating kasalanan ang kinabubuhay. Tama ba? Dahil ang prodigal son nagpakalayo-layo na yung anak pa rin Tama ba? Ay bakit tayo binigay yung walang hanggang buhay, walang hanggang katubusan, walang hanggang mana, walang hanggang kaligtasan? Tama na yung wavering na yan. The body must stop the state of wavering. Are you with me? Kaya biyaya ang katawan ng Panginoon. Tingnan niyo po doon sa Hebrews 6:16 to 19. Yan. Sapagkat ipinanunumpa ng mga tao lalong mataas. Di ka? O nga naman. Dahil pag nangangako, alang-alang sa pangalan ng tatay ko. At sa bawat pagtatalo nila ay ang sumpa, pagpapatoo ang siyang katapusan. Kumbaga, para patunayan lang seryoso ng aking sinasabi, totoo. May mga, ang tawag dyan? Sumpa. Verse 17. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na may pakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay pamagitan ng sumpa. Pexman, totoo ito. Ano kanya pinamagitan? Verse 18. Upang sa dalawang bagay na hindi mababago, yung kanyang pangako hindi mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan.
ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Kasi pag ikipaduda-duda, hindi ka masigla. Pinagdidiin ng Diyos, talagang mapangahawakan yung kanyang pangako. Tayong nangagsitakas tayo nangagsitakas na kumanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ayan o, verse 19. Nating inaring tulad sa sinipete ng kalwa, isang pag-asa na matibay at matatag. Super haba ang buhay. Standard. At pumasok na sa loob ng tabing. Ano yung Panginoon talagang idinidiin na huwag na tayong dapat mag-alinlangan. Amen? Kayo ba'y ligtas na? Kayo ba'y tiyak ninyo kayo palangit? Ba't ang saya nyo? Amen. Thou, has prepared a body. Tends up the state of wavering. Tapos na. Hindi naman baka si Kristo yung namatay Tiyak yun. Tama? Baka si Kristo yung pinako, tiyak yun. O sino dito ang panatag na? Napalangit talaga yung pag namatay talagang palangit. Sino yung panatag dito? Iba hindi mo ka. Amen. Praise the Lord. Nakakapagpalungkot siyang hindi panatag Tama ba? Okay. Number 4. So, nasa context tayo ng body at ito'y susun na dapat ay alam natin na mga nakaugnay doon. Number 4. 4 ba? Number 4 pa pala lang. A body that ends up the stagnancy of wakened one. Alam mo kapatid, ay sabi ko sa inyo, kung si Kristo ay talagang nasa atin, hindi bagay na walang nangyayari sa atin. Tama? Sa totoo na sabihin ko sa inyo, dito pag alas 6 ng hapon, ang daming lamok. Ang ginagamit namin katol, pati kami mamamatay. Kita ko ikalat ang lamok. Kaya may ko hindi umalis, kakalat din. Kaya nga ang asawa pa na may ko magdisindi, 3 agad. Ayaw mo bakit malamok dito? Yang kanal dyan, stagnant. Kaya ang buhay Kristiyano lamukin pag walang nangyayari. Tama ba? Kung talaga si Kristo nasa iyo, huwag kang stagnant. Amen. Tingnan niyo po ang hamon, verse 24 and 25. Chapter 10 pa uli yan. Tingnan niyo po ang 24 and 25. Sorry kung nailagay ko yung chapter 9, pero yun ay chapter 10. Kasi nasa context tayo ng chapter 10. At tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan. Abay, dyan nga pala nagsisimula. Magandang talata yan. Sabi, ibibigay bakit kay sis? Ito nga ang life verse. Hindi nga, Brother Rinen? At tayo mga tinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ang kinakausap yan yung mga taong nakinabang sa body ni Kristo. Maudyok ito. Maudyok ito. Hindi dapat ito, hindi dapat tayo tuod, nauudyokan dapat tayo. Verse 25, ito na. Oy, are you with me? Are you with me? Pakibasa nga nating lahat yan. Sabay-sabay. Basa. Naku, pastor, magaling na nag-iingat. May COVID ngayon. Pero pagka naman, kung saan-saan naroon, nakakarating ng palengke, tapos sa simbahan may COVID. Kung may COVID dito, di akong unang wala.
Naintindihan nyo ba yan? Dapat hindi tayo stagnant. Yan ang bunga ng katawan dapat ng Panginoon. Are you elicited? Are you elicited? Hindi ka? Naligtas ka ng katawan ng Panginoon. Nakakalungkot. Amen. Tapos yung iba, walang kaligtasan. Sigla-sigla. Di ka? Yung iba naman, aspiring because of their good works. Sigla-sigla. Yung mabaptist, may walang hanggang buhay, walang hanggang mana, walang hanggang kaligtasan, walang hanggang katubusan. Tayo sumimba, may COVID. Nakakalungkot. Sabi nga sa inyo hindi alam si Ma'am Mars, nag-respond sa akin yan Kasi nag-preach ako ng Wednesday. Yung ating live streaming, aalisin natin yan. Pagka yun nasasanay na tayo lagi sa live streaming, kaya naman natin pumunta dito. Ay may nag-PM sa akin, sabi sa akin, Pastor, alisin mo po yan. Baka ako'y maligaw na naman. Sa inyo ako nakakilala sa Panginoon. Hindi naman, no. Yun yung panakot lang sa mga membrong sanay na sa live streaming. Nasa Taisan din naman. Are you with me? Mga kapatid, sa totoo na, mayroong sinalita si John MacArthur. Ang church ay hindi, Zoom meeting. Ang church ay physical gathering. Siyempre, doon sa iba na hindi natin maano. Ang personal conviction. But as for me and my house, we will serve the Lord. But none of these things move me. Neither count of my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, to share the gospel of the grace of Christ. Biyaya ba ang katawan ni Kristo? Sana hindi tayo stagnant. Sana hindi tayo natitigil. Are you with me? Taga-Tabangaw. Amen. Nakatuwa naman. Sana tayo sa painit. Panalangin natin na habang palapit ng Panginoon, tayo painit. Tayo pa-active. Habang palapit ng Panginoon. Kala mo ga, hindi naman natin, tayo pa careless, hindi naman. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Actually, ang Diyos ni Cesar ay ang Diyos. Tama ba? Ibig sabihin, Diyos pa rin ang pinali. Kung inutusan tayo ng government, tama na yan. Kinausap ko isang konsyal, ba't yung sabong, hindi nyo mapigil? Yung barikan, hindi nyo mapigil. Yung pahalingkayan, hindi nyo mapigil. Ba't ang church, baka tayo lalo salutin pagka pinigilan nyo? Sorry po, Pastor. Sorry po, Pastor. Kita mo yan? Nasuri ang konsyal. Ang baptist tagal lang ng pakikinig ng preaching, di mo lang susuri. Tama ba? Tama ba? Nakakalungkot minsan, parang walang dating ang Kristo sa atin. I challenge you regarding that. Ano ba yung speaker natin? Hindi siya ang pastor ng Align Church. Before COVID, sila 1,000 ang attendance. Pero ngayon 600. Hindi dahil sa ayaw nilang pa-attendance. Sabi ng pastor nila, wala sa atin yan. As long nagko-comply tayo, sumimba kayo. So, ibig sabihin, katulad din ng mga churches, may mga membrong nag-iingat. Tama lang naman yan. Pero hanggang kailan ka mag-iingat, paano kung mag-rapture na? Dito ba tayo nagpapabaya? Hindi naman. Tama ba? At ang sabi nila, buhat noong magka-COVID hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang service nila. Kausap ko yun, pastor dito.
At ako ngayon pinapupunta eh. Pero next Monday na. Amen. Tunay ho ang COVID, marami na ho namamatay. Alam ko po, marami na namamatay. At marami na muntik na mamatay. Ay, gusto nyo mamatay na rin. Ang gusto kong huwag mamatay yung pagsunod ko sa Diyos. Amen. Tuloy lang tayo. Kaya lagi ko lang bilin, basta magsabong ka lagi ng kamay. Ang tingin ko yung mata yata nyo sinabunan eh. Ano? Mag-alcohol lang lagi kayo. Alam mo, alaliman nyo din ang aral. Alam mo ga ngayon, pati yung mas binabatikos na rin. Bakit? Meron daw tamang mask. Talaga namin may tama-tama pa eh. Kasi daw yung mask daw niya, naiipon lalo daw. Pagka yung maling mask. At nasisinghot mo. Bakit? Alam ba, may virus nga, naandun yun. Hindi naman naaalis. May tama daw mask. Yung face shield. Yung ibang bansa, sa totoo na, dahil sa kadiskorehihan, huwag na kayong gumamit yan. Sa kaya namang flu ay naandyan. Kaya marami nang patay sa kanila. Nakakalito mo lang ang papakinggan ng tao. Kaya ako hindi nalilito. Si Kristo nga pinapakinggan. Siya nga pinapakinggan. Tapos nabalita ko pa, may isang nagkasakit ng COVID. Nasa bahay. Ang lakas. Hindi mo kasing lalaan ang inaasahan. Ay, bigyan ng galing sa ospital, ay lalo mamamatay na. Meron naman ila sa ospital, nung bumalik sa bahay, ang bilis gumaling. Kaya pinaka-safe is in the hand of God. Yun lang, ang aking conclusion diyan. Ipaglaban niyo ang Panginoon muna higit sa lahat. Amen? Pero huwag niyo akong sisisihin pag nakubit kayo. Kanya-kanyang ingat habang nasunod sa Diyos. Di ka? O, di tayo nandito, di kanya-kanyang ingat. Di ka? Ay, pastor, sabi nung may pinasisimba pa ako. Sinisimo pa ako. Hinahamong lang kita. Kung ano yung conviction mo sa Diyos sa pagsunod sa Kanya. Tingnan niyo pa si MacArthur. Isa sa idolo ko yan, idolo. Sa paninindigan. Natalo niya ang bansang Israel sa kaso. Bansang Israel. Amerika sa kaso. Hindi sila naapektuhan. Bakit? Mismong membro naghahanap. Hindi nila kaya ang walang church. The church is essential. Amen? Pero wag niyo ako misinterpret. I acknowledge na maraming tao nagkasakit yan. Sabi nga sa aking asawa, mami, pag ako'y nadapuan din, kahit kaya pinasasabi ko na sa inyo, huwag kayong mahiyang hindi nyo kayo ospital. Mas gusto ko kayo magpagaling sa bahay. Gusto ko kayo sa bahay. Bakit? Huwag sa ospital. Ano kayo pang ospital? Bahay nga, hindi tayo magkaintindihan pang ospital. Pero hindi, yun ang ibig ko sabihin. Mas ako'y gagaling sa bahay. Pakainin nyo lang ako ng lechong baboy. Chokes to go. Sabihin ko sa inyo, 3 araw lang yan. Mamaya, schedule na ako. Okay, so, biro lang po. Pero, ang idea lang, ang sabi dito, dahil sa body na ipinrovide, a body that ends up, dapat ito must ends up the stagnancy of weakened one. Ibig sabihin yung buhay na, yung nakakilala na kay Kristo, huwag na dapat stagnant. Amen? Amen? Tutuwa nga ako sa mga na-attend dito, nakakatuwa eh. Oo. Pag Miyerkules,
Naiipon lang dito, YS, yung people. Ilang merit. Yung iba, purihin ng Panginoon. Amen? Okay, number 5. A body that ends up the subtlety of wrong means. Of wrong means. Ibig sabihin, mga kapatid, itong katawang ito, tinapos nito yung madayang maling pamamaraan. Dapat maliwanag na sa atin yan, na wala ng handog na natitira pa. Amen? Dapat sa baptismo, mga kapatid, labas kay Kristo, wala ng kaligtasan. Siya yung handog. Siya lang yung handog. At tapos na. Basta natin 26 hanggang 31. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, kinakausap dyan, yung mga Hudyo na sinasadyang maghandog pa, ay tapos na. Ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Wala na. Naintindihan niyo ba yan? So dapat sa ginawa ni Kristo yung pinirepare na body, nag-ends up na yung katusuhan ni Satanas na tinuturuan pa tayo ng ibang pamamaraan. Tapos na yun. Sapagkat si Kristo minsang inihandog. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaway. Itong tatandaan ninyo. Labas sa ginawa ni Kristo, kaligtasan, na ipinirepare ang kanyang katawan, galit na ng Diyos. Tama? Kaya kung ayaw mo sa ginawa ni Kristo, ginusto mo ang impyerno. Huwag mong isang ipagpapalit yung ginawa ni Kristo sa good works. Siya yung haing handog. Wala nang ibang hain para tanggapin ng Ama. Wala nang extra. Wala nang susunod pa. Ang kasunod na, galit na ng Diyos. Tapos na eh. Ends up na nga eh. Verse 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutunan ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Sasabihin niya ang Diyos inaawa sa mga pinapatay. Papatayin ng Diyos ng walang awa. Ano sa totoo hindi naman tayo kaawa-awa. Kinaawaan tayo. Iba yung terminong kaawa-awa kaysa kinaawaan. Sovereign mercy yun. Okay, verse 29. Gaano kayang higpit ng parusa? Sa akala ninyo, ang ihahatol na naukol doon sa yumurak ng anak ng Diyos na pinagmamalaki sumapi ka sa iglesia? Magpakabuti ka, sundin mo 10 utos, papatay, yung ang humamak sa batas ni Moises, papatayin walang awa, lalong mahigit na parusa ang yumurak sa ginawa ng anak ng Diyos. Ipagpapalit mo pa kung ano-ano pang ipagpapalit mo paraan. Naglaan na nga siya ng katawan. Yun na yun. Wala nang haing natitira pa. Are you with me? At umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Hanggang saan yan? 30. Sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, akin ang paghihiganti. I will giant you. Grasshopper die. Ako ang gaganti at muli, huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan. Verse 31. Ito na. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kaya mga batid, tatandaan ninyo, nag-ends up na yung subtlety ng wrong means. Wala na. Wala na tayong pwedeng iaraw na ihandog na ang tanging paraan. Si Kristo lang. At labas dyan, galit, puot, kakilakilabot na parusa ng Diyos. Amen? Then last. Ba, ang tagal niya, Pastor? Oo, anong gagawin? Mahaba isang chapter. A body that ends up the surprise of woe. Ano ibig sabihin natin? Yung woe, ang woe,
grief, affliction, sufferings. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag ka nang magulat na ikaw ay nahihirapan. Dahil si Kristo ay namatay. Naghihirap. Ikaw pa naman. Iniligtas lang. Tama ba? Bakit, Panginoon, papastor ko kayo makakilala kay Kristo? Wala nang nangyari sa akin kundi ako'y usigin. Huwag kang magtaka. Yung ating leader ay inusig, ikaw pagang nasunod sa kanya. Dapat do sa body pinrovide ni Kristo, mag-ends up na yung, bakit naghihirap ako? Bakit ako'y inuusig? Bakit ako'y ang daming nilalaban, ang daming bawal, kahirap-hirap. Ano mga kapatid, baka naman, pagkakigayang-gayan pa hindi ba yata naiintindihan si Kristo nagkagula-gulanit ang katawan, maligtas lang tayo. Tama ba? Okay, tingnan niyo po ang talata, verse 32 hanggang 39. Datapot alalahanin ang mga nakarang araw na sa mga yaon, pagkatapos na kayo maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking paikilaban ng mga pagbabata. Nauna-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagsiphayo. Tayo, katawa-tawa tayo. Bigay mo ngayon, maghapon na sa simbahan. Tayo din naman napapatawa. Oo nga naman Diga? At gayon din sa mga kahirapan. At sa ikalawa ay naging kasama niya ang mga inaring gayon. Sapagkat kayo habag sa mga may tanikala. Kalain mo yan. At tinanggap ninyo ang buong galak, ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Sino dito sa inyong inagawa ng pag-aari? Pag hindi, nagwasang yan. Sino na yung ating pinagtitiisan? Amen? Huwag na tayo ma-surprise. Kasi yung nagligtas sa ating katawan, nahirapan din. Kaya hindi tayo maghihirap din. Amen? Alang-alang sa tama, tayo maghirap. Kasi naman tayo nahihirapan dahil lang mali. Tama ba? Apo. Kaya ako'y saludo sa inyo. Alam ko pagod kayo Talagang tiis ninyo praise the Lord. Naluluwala tayo ang Diyos dyan. Nahihirapan kayo alang-alang sa Diyos. Kaysa tayo nahihirapan alang-alang sa kahihiyan. Palibhasa inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili na isang pag-aaring lalo mabuti at tumatagal. Kung bakit sila nakakapagtiis, alam nila, may tiyak sila Mas magandang pag-aari. 36, 35. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala dahil sa pagtitiis na may dakilang gantimpala. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Mga minamahal, pagtiisan nyo ang haba ng oras ng aking preaching. Amen? At kanina din pa naman ako nagtitiis sa inyong pagtungo. Kapwa tayo nagtitiisan. Kapwa ko, mahal ko. Hindi ka? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Amen. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung hindi siya umurong, at kung siya umurong, ay hindi kalulugtan ng aking kaluluwa. So, huwag kayong uurong dahil sa pagtitiis. Huwag na tayo magulantang, may pagtitiisan talaga yun. Mga bagong baptize, huwag niyo isipin nasa langit na kayo. Wala, impyerno pa kayo. May pagtitiisan tayo. Yung pula na lang ng ating kaklase, ng ating kasambahay na hindi ligtas, yung ating kasambahay, natin awit ng sa Panginoon, huwag nangyari na diyan. Di ka? Yung Bible na yan. So, ang dami nyo mapapainggan. Si Kristo nga na ating tagapagligtas physically nag-suffer. Ikaw pa ga? So, let's end up yung magiging surprise sa Sagyang mangyayari yan. Basta, ito ang i-surprise mo na hindi ka nakakaranas na yan. Mas nakakatakot yung hindi ka nakakaranas. Baka wala kang pinaninindigan ng tama. Just for the sake of friendship. You compromise. Tama ba? 1 Peter 2:21. Malapit na tayo matapos. Ano sabi dyan? Sapagkat sa ganitong bagay tayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa
upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Amen? Hindi naman iniwan ng halimbawa ni Kristo tayo kumain ng tinapay Tama ba? Hindi naman iniwalang, alam mo si Kristo? Sabi ng kausap niya, saan ay yung bahay? Ang sora ay may tirahan at ang ay may hiligan ng kanyang ulo. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lang hiligan ng kanyang ulo. Kasarap nga natin. Sa totoo na. Si Kristo na ipanganak, hindi sa mag-aarang ospital, sabsaban. Tama ba? Last, Philippians chapter 1, verse 29. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pero maganda sa Diyos, hindi puro pagtitiis. May biyaya din. Ay mission, huwag kayong magtaka. Pauli-uli pa kayo ng simbahan. Di ka? Dati doon sa may yung lugar na yon, may kanal. Ngayon naman wala nang kanal, wala mang bubong. Dek pa kayo ng jeep, may bubong. Ganyan sa simula. Kami nga doon sa Ilaya ay 2 ang pinto. May pulpito. Ay, tulugan ng aso. Ano ba, nung punta na ako isa ng pastor, ano ka pastor? Ito, barracks. Magtitiis ka, nasunod ka sa Panginoon Pero hindi naman puro gayaan. Dinala tayo dito. Amen? May aircon pa kayo. Bira, hindi mo kayo nagtatouch, pa aircon pa kayo. Di ba? Biyaya ng Diyos yan. Amen? Because of the body hast thou prepared me. Yan ang ating aalalahanin. Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, salamat po ng marami. Aming nakita yung ganda ng katawan ng Panginoong Hesus na inihanda mo para sa amin. Sana, Panginoon, yung katulad ng mga puntos namin, maraming ends up. Mag-ends up na. Yung wavering, yung stagnant. Sana may mangyayari sa amin. Habang tayo nakayuko, nakapikit, bago tayo dumako sa ating pagbabanal na hapunan, pwede kayong tumayo. Manalangin ng personal na pagbubulay at pagtapos na ay marahang umupo. Saka tayo mananalangin sabay-sabay.
Pray po tayo. Panginoon Diyos sa langit, salamat sa katawan ng Panginoong Hesus na aming aalalahanin ngayon na nagdulot ng dapat matapos at natapos na. Salamat, Panginoon. Kami po'y sumasamba, nagagalang dahil sa napakaraming tinamasan namin. Dahil hindi mo kami matatanggap kung wala nun. Kasuklam-suklam sa iyong paningin ang aring ganap, ang masama, at parusahan ng matuwid. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. At kami po'y pinaunawaan mo nun. Patawad po sa mga nasumpungan niyo pong mga nalalabi pa at ikaw po nakakaalam na yon. Iyo po kami simutin, sagarin, kayurin, pakadalisayin ng dugo ng Panginoong Hesus. At lagi sumbatan ng Santong Espiritu sa mga lihim at lingid sa aming mga kamalayang kamalian. Salamat po, O Diyos na marami. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago po natin kunin ang tinapay at ubas, nais ko lang po